Uy, inaamoy-amoy ng pusa ko yung ano, yung paa ni nanay, oh. Akala ni Mingay, siguro ay akala niya ulam, karne. Kaya inaamoy-amoy niya yung kwan. Ma, kunin mo ma, baka biglang ang kamin. Ma, grabe naman kasi nangyari dito sa paa ni Nanay Marita, oh. Mga talagang namamagana, oh. Oh, magana ng gusto, no? Hindi mo pinadinala, hindi mo sabi mo may center naman, hindi mo dinala doon? Hindi pa eh. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Yun mga kawaki, mga kalinda. Doon po sa tabid ng kalsada, yun o, yan. Nandiyon si Jonathan at saka si Nanay Marita. Grabe naman ang mukha ni Nanay Marita, oh. O ba yan? Bakit nagkaganito itong mag-ina na to? Saan? Halik kayo dito! Halik kayo dito! Padaanan nyo nga! Jonathan, ay grabe na. Angat mo lang dito. Yan. Nanay Marita, saka si Jonathan, nandito ngayon sa atin. Pinapasok ko na kasi nandun lang sa tawid ng kalsada eh. Oh, napano na yung paa mo na eh? Para tumama doon sa bato, napali tumugo. Pero may center naman doon sa may court. Alam mo yung court, may center. Oo. Yung tinulungan kami na gamutin. Pumunta kami na kila kuya tapos nakausap kami ni kuya sanday sa labas. Oo. Tapos si ate naman lalapit. Okay lang mag-video tayo, Tan? Wala. Ha? Wala ka. Hindi ka naman napanood yung binigyan mo rin nakaraan. Ay, di ko pa in-upload. Hindi pa, tagal naman, nahanap ko, hindi ko pa napapanood. O kasi ayaw ko naman basta-basta i-upload kasi siyempre kahit pa paano masira yung iyong pagkatao eh. Marami kasing nagbaba sa'yo, maraming basher, maraming mga against doon sa mga style mo ba. So, sinasyahan ko na hindi na muna i-upload, no? Uy, inaamoy-amoy ng pusa ko yung yung paa ni nanay, oh. Oh, hindi naman ano yun, amoy-amoy niya lang, nay. Oh. No, akala ni Mingay, siguro ay akala niya ulam, karne. Kaya inaamoy-amoy niya yung kwan. Ma, kunin mo ma, baka biglang ang kamin. Ma, kunin mo si Mingay. Baka biglang kagatin yung paa ni Nanay Marita ba? Grabe naman kasi nangyari dito sa paa ni Nanay Marita, oh. Mga kawaki, mga kabisnes. Di ba sabi ko sa'yo, Tan, tuloy mong putulan yan? Ayaw niya. Yung kamay lang pumayag eh. Ayaw muna pumayag. Yung kuko ha, yung kuko lang naman. Hindi naman yung daliri puputulin, yung kuko lang. Ayaw niya itagad. Ha? Diba yung una kong tinakupitan? Ayan o, makikita nyo mga ka-business, mga kawaki. Yung paa ni Nanay Marita, talagang namamagana, oh. Namamagana ng gusto, no? Hindi mo pinadinala, hindi mo sabi mo may center naman, hindi mo dinala doon? Hindi pa eh. Tan? Hindi pa. Hindi, sabi mo may nag-ayos na yan. Hindi pa, namumordema pa nga kami. Ha? Nagkakapordema pa kami doon. Saan? Hindi Ate Jenny. Kay Jenny? Oo. Bakit? Hindi mo ba natatanggap? So yan, Tan. Ha? Masyadong kuhan ka na ngayon, ha? Masyadong malago na yung buhok mo. Oh? Napagupit na rin ito eh. Mahaba na rin alam ito. Ay, gano'n? Kailan ka nagpagupit ulit? Nakarang linggo. Sabi ni Mama, kami daling Mama. Mahaba Ah, na agad. Naligpitan ni Ate Jenny yan. ay gano'n? Saka, kano? Mukhang hindi ka na nalubigo, ah.
Para nga kami din naliligo na. Sabi Ah? nga, maligo kami ni Mama ron eh. Ayaw naman ni Mama maligo dun eh. Saan? Dati Jenny, pinapaliguan dyan sa baba. Pinapapunta din kayo ni Jenny doon para maligo. Ayaw naman niya pumayag. Ay, ganon. Kung ayaw niya, Mm. lang niya, maliligo siya. Ako naman din, ayaw. Gusto ko rin, ganun din. Ayaw mo rin maligo doon. Paras na kami ugali ni Mama. Ha? Paras na kami ugali niya pag ayaw niya maligo. Ano rin? Pag ayaw maligo ni mama mo, ayaw mo rin maligo. Ay, maganda yun. Ano. So, ibig mong sabihin, Tan, hindi ka na nakakaligo ngayon. Hindi na. Tagal na. Kung ayaw ni Nanay Marita maligo, dapat ikaw maliligo ka. Ako na yung maligo. Wala man lang ano gana. Ma? Wala man gana maligo kasi wala man akong pupuntahan. Wala man akong trabaho. Eh, inaalaga ako mama ko. Sabing kasada lang naman din ako eh. Wala din mangyayari sa ligo-ligo eh. Hindi man ako pumupunta sa mga mall. Wala man lang lakad eh. Hindi ka man pumupunta sa mga mall. Basta kasada lang ako, yung tulong si mama, nangingi lang kami. Ngayon, wala mamang bahay na sarili. Sabing kasada na kami nakatira. Wala rin, wala rin. Tapos, yun man kami pinupuntahan doon sa teritoryo namin. Oh. Malapit lang kami doon sa lugar namin. Tapos, hindi kami pinupuntahan ni Ate Jenny, binablog. Hindi na kami binablog doon. Gusto niya ako pupunta rin sa bahay niya, sa lugar namin, sa tiniran, para ibalag niya. Samantalang yung doon pa kami nakatira, pupunta naman sa ibang lugar, lalayo pa. Tapos, samantalang ngayon di namin binablog, tapos parang wala na rin nagbibigay sa sponsor sa amin. Kasi, buwan niya, nagbibigay yung sponsor sa amin eh. Pero ngayon, tagirap na wala namin pera, tapos sabihin naman, diba kung may tampo ba o may galit kasi wala mga kasalanan doon. Hindi na binabalag natin Jenny. Hindi na rin ako pumunta sa kanya. Kaya may puso ko eh. May puso lang inaamin ko din eh. Kasi tinutulungan kami. Buwan-buwan, binit niya kami pera kasi para may pangkain kami. Hindi ko alam kung magpapadala o hindi. Hindi ko alam eh. Kasi yung puso ko. Ay, ang ibig mong sabihin, meron kang sponsor doon sa kay Ate Jenny. Tatlo sila. Ano yun? Yun ang nagpapadala ng mga pang-budget-budget nyo. Oo, tama. Pagkain. Wala na. Kasi hindi na kami binabalag ni Ate Jenny. Tapos, kahit sa beses, hindi pa sa pupunta ron ay malapit lang naman. Ewan ko kung bakit. Kasi nagpapagawa ng bahay. Yung tinira namin, pinapaayos na, ginagawang pa. 3 palapag. Oo. Mayaman si Ate Jenny, mapera. Tapos, hindi namin binablog. Tapos binabalag niya sila, bidaan na lang. Malapit sa bahay niya. Kung malapit lang sa amin, teritoryo din namin yun, hindi siya makapunta ron. Kahit sa beses, may balag kami. Paano naman inaabol ko yung puso ko? Nagbibigay sa amin yun eh. Sandali lang. Oo. Bakit gusto mong i-vlog ka ni Ate Jenny? Kasi para bigyan kami yung papadala na yung puso nga. Sayang naman yun. Kahit paano nagkakapera kami ni Mama, hati kami. Doon lang ako umaasa nagkakapera din eh. Okay. Sandali ako muna magsalita, Tan. Ang ibig mong sabihin, kapag na-i-vlog ka ni Ate Jenny, napapanood ng sponsor mo, ang sponsor nakapagbibigay sa'yo ng mga pag-budget nyo kahit paano. Kaya gusto mong i-vlog ka ni Ate Jenny. Kaya lang, dahil sa hindi ka na naibablog ni Ate Jenny, hindi ka na napapanood ng sponsor, kaya hindi ka na binibigyan ng pangalawan. Ganun ba? Ito nga tinapay, saka pagkain. O i-shoutout natin yung sponsor mo. I-shoutout natin yung sponsor mo. Ano ba pangalan ng sponsor mo? Ma'am Summer. O, shoutout kay Ma'am Summer. Sino pa? Ma'am G. Si Ma'am G. Saka si Ma'am Nenemos. Ma'am Unanimos. Saka si SSR. SSR ba? Marami na. Tatlo, 4 na. O, sino pa? Yun nga, 3 nga lang. 3 lang. Yung dalawa, mag-ina yun. Sino? Ma'am Summer, Ma'am G, mag-ina. At Okay. Ma'am Nenemos.
Oo. Si Ma'am Cesar, tatlo nga lang. Eh, Oo. so, So, ayan mo, baka mapanood ni Ate Jenny itong vlog natin. At yun, Ate Jenny, ang gusto ni Jonathan pala, may bablog mo sila para makita sila ng sponsor at baka sakali na mayroon ulit na ipadala sa kanila yung sponsor para kahit pa paano may panggasto sila. Ayan. Kaya lang, Jonathan, napanood ko doon sa Thinking Body na lumalabas kasi parang sinisisi mo si Ate Jenny. Kaya baka siguro sinasabi mo na nagtatampo si Ate Jenny. Kasi nga baka napanood niya yung video ni Boss Thinking Body na parang yung dating kasi noon sinisisi mo yung tao eh. Hindi, yung una pa lang yung gitawang pablog Thinking Body, gano'n na nangyari. Wala na. Bago ako nagpa-vlog. Oh. Bago na siguro napanood ni Ate Jenny yun. Gano'n na nangyari, matagal-tagal na, saka nga ako nagpa-vlog para malaman yung katuwiran ko, yung salta ko. Bakit ganun? Eh, sayang naman yung puso na nagbibigay sa amin buwan-buwan. At paano nakakaraos kami. Ay, wala na yung puso kasi hindi naman niya kami binablog na. Eh, ano yun eh, kay Kuya Renji yun eh. Yung Ma'am Summer, si Mama G, ay, tama si Ma'am Summer, Mama G. Eh, ano yun, kay Kuya Renji yun, lumipat lang sa kanya. Sa akin yun eh. Sa amin na tumutulong yun nung pa eh. Ay, hindi na kami binablog ni Kuya Renji, lumipat sa kanya kasi siya nagbablog sa amin. Ibig sabihin, ganong hindi na kayo bini-vlog ni Renji kasi si Renji na probinsya yata. Hindi, kahit nandiyan pa. Okay. Kahit wala na, hindi na kami binablog, lumipat si Ate Jenny. Tapos nung ikaw ay si Ate Jenny nang nagbablog sa inyo, yung sponsor, lumipat si Ate Jenny at doon na siya nagpapadala ng budget, ganun ba? O yung mag-ina. Ano? Yung viewers niya, yung viewers ni Kuya Renji yun. Naging viewers niya. Pero sa akin din. Viewers? Oo. Oh. Yung isa, yung dalawa sa kanya yun. Yung isa, sila Kuya Renji. Oh, sige, Tan, total yung version mo na yon, yung salita mo ng ganyan, yun din yung nabanggit mo doon sa video ni Boss Thinking Body, ano? At yun nga, pinangaralan ka niya doon na ang mga tao na nagbibigay sa'yo, yung mga tumutulong, dapat ay pasalamatan mo. Papasalamat naman ako, Kuya. At huwag mong sisihin. Hindi ko man sinisisi kasi, hindi ako naninisikap. Kasi may pagkakamali rin siya sa akin lagi na lang sila tama, ako puro mali. Parang walang tama naman sa sagot ko. Kaya nga ako nagpaliwanag para malaman nyo kung tama yung sagot ko eh. Yung gamit ko, kaya nga binenta ko yun, sa ko dadalhin. O diba saka, yung una yun, yung kay Kuya Ka-Business, gamit nila yun, binenta ko, binigay sa akin. O, sa ko dadalhin yun, ang dami, bigat. Kasi ito pangalawa kay Thinking Body, pati kay Kuya Renji. Ganun din. O, pinalis na naman, umaysa naman kami, isa ko dadalhin. O, sinong may dahilan? Diba? Okay. Sino may dahilan doon? Kasalanan ko pa ba yun? Sandali Sabi hindi daw nagbago. Ba't akong magbago eh? Wala naman babaguhin kasi wala kami matiran. Nangatwiran Sandali, Tan, ato na. Para maintindihan maigi ng mga viewers. Ang pinupunto dito ni Jonathan, mga viewers namin, mga kawaki, mga kalindat ka-business, ay kaya niya ibininta yung mga gamit dahil nga umalis na sila ng bahay. Wala na pambayad. Wala nila pambayad ng bahay. At kami kausap eh. At wala silang magpag-iwanan ng mga gamit kasi gumagala sila ng hihingi-hingi kung saan-saan. So, wala mapag-iwanan ng gamit. Kaya, yun nga, naging pasya niya. Pinagbibili niya na yung mga gamit para maging kwarta at mapakinabangan nila. Kasi kung iwan-iwan mo yan kung saan-saan, mananakaw lang din yun eh. Mawala rin din yun. Mawawala lang din yun. Kaya, ba't ko iiwan dun? Kaya, Kunin din sa kanila. bininta mo. O, tama naman eh.
tama naman yun, katwiran mo. Kaya lang, sabi nga ni Thinking Buddy, dapat pala, pinaalam mo sa kanya para yung mga gamit na yon na binigyan ng sponsor ay makuha niya at maitabi, ano? At tingnan mo muna ako. Maitabi. Ngayon, kung naitabi yun na nandoon yun, kahit papano, siguro makita ng sponsor yon, baka maawa pa sa inyo ulit at padalhan kayo ng pang-budget. Kumbaga, kung sa pagbibenta ay kikita ka doon ng 1,000, ay samantala kung nakikita ka ng sponsor na maganda yung ginawa mo, binigyan ka ng 2,000, dito ka pa. At naging maganda pa yung image mo. Ganon sana ang naging resulta. Anyway, dahil sa siguro hindi mo naisip yung ganong senaryo. Inisip ko siya, bigay na yun, ang puso laki na yun. Oo. Pag nga yung una, hindi ba sa bigay na yung puso yun. Oo. Sabi na kuya sa, tapos hindi na nga inabot ni kuya ka-business, parang wala lang sa kanya. Ay! Tira! Depende kasi yan sa klase ng sponsor, ano. Marami rin kasing klase ng sponsor, yung klase ng pag-iisip ng mga sponsor. May mga sponsor na ang katwiran nila ay pag binigay ko sa iyo, bahala ka kung anong gagawin mo diyan. Wala na akong pakialam diyan, total binigay ko na sa iyo yan. Mayroon talaga at mayroon mayroon ganong sponsor, ganon ang katwiran niya. Sabi niya bininta ng tao yung binigay ko. Nagbigay kasi siya ng halimbawa relo, ano? Inagipit yata, bininta ng tao yung relo. Sabi niya, anong malay mo doon kung bininta niya dahil pa emergency, pambili ng pagkain, pambili ng gamot. Wala na ako doon kasi sabi niya, binigay ko na yon. Bahala na doon sa tao na yon. Total siya naman ang mawawalan kung ibininta niya yung mga gamit na binigay sa kanya. At siyempre, nagdadalawang isip na rin na magbibigay pa ulit. Kasi nga, gano'n ang ugali, no? Yun yung ugali ng isang sponsor. Jonathan, tandaan mo, mayroon namang isang sponsor na gusto niya nakikita lagi yung binibig. At gusto niya na yung napapakinabangan mo ba? Nakikita, halimbawa, nagbibigay siya ng mga gamit. Nakikita niya na yung gamit na binigay niya, ginagamit mo. Halimbawa, kalan, electric fan, yun. Damit, nakikita niya, sinusuot mo. Mga, halimbawa, relo, no? Sapatos, gusto na sponsor, nakikita yon. Ibig sabihin, pinahalagahan mo yung kanilang mga binibigay. Kasi pagpapahalaga yun eh. At saka pagtanaw din ng utang na loob, no? So, mayroong naman ganong klaseng sponsor. Doon sa sponsor mo, sa kay Thinking Buddy, hindi natin tiyak kung alin doon sa dalawang uri ng sponsor. Ganon naman, ang pinakamainam dyan na gawin mo siguro, huwag ka na lang mga twiran. Humingi ka na lang ng sorry sa kanilang lahat doon sa mga pagkakamali mo. O pwede ka manawagan dito. Sa kay Sa lahat ng mga tao, sponsor, kay Ate Jenny. Sige. Kay Ate Jenny, pasensya na, humingi ako ng puso. Pasensya na rin sa sinabi ko. Oo. Ano kasi, nasabi ko rin, wala talaga eh. Walang-wala na eh. Kaya gano'n. Desperado ka na. Inspirado na wala talaga matira eh. Kaya na-ibenta ko yun. Oo. Kaya gagamitin yung bahay. Dadalhin ko yun, ang bigat yun. A few inches later. Ate Jenny, sorry na. Saka yung mga sponsor ko, sorry na. Yun ang nasabi ko na yun. Doon sa ginawa mo, pinagbibili mo yung, pinagbibenta mo yung mga gamit na binigay sa'yo. Okay. Tagal na kasi. Yung muling last na lang yung kay Ate Jenny, yung tumira kami. Naulit na naman naulit na naman. Ano bang ginawa mo doon sa pinagbintahan? Yung Pinili- pera Pagkain, naghati kami ng pera. ni nanay mo. Yung gamit lang namin. Yung natira na lang yun eh.
Ah, ganun. Yung natirang papag na lang. Ay, magkano ba inabot ang pinagbilahan mo? Ano lang yan, binili niya tayo yun. 400 lang yun. 400. O yung papag, yung galing kay Tingin Body. Papag O yun. isa na lang yun. Ay, yung halaga nun. Ang halaga noon, magkano? Ayun. Kinatanong ko kung kabuuan. Ay, Kabuuan sa tingin mo, sa estimate mo, yung lahat ng pinagbintahan mo sa kabuuan, mga magkano yun? yung lamesa, mga ano yun. 300 data yun. Ah, Tapos, yun lang, lamesa, 300. Tapos yung kay Tingin Body naman, 400. Eh, mga kalan-kalan, yung mga Alam mo na yung kalan? Yung Wala. kalan na ano lang ata yung ano, maliit lang, pero hindi. Eh, Ah. hindi nga nagagamit kasi hindi rin nga marunong. Parang na-stock din. Parang binili lang ng 150 lang, 170. Ah, Parang maliit na ano, pero sa estimate mo, umabot ng mahigit 1,000 yung napagbintahan mo. wala pa, mga 850 lang ata yung mga Sa lahat-lahat na. 4, 3, 7, 850 lang. So, mga kawaki, ayan, wala, yung kabuuan ng pinagbintahan ni Jonathan doon sa mga gamit-gamit na naibigay sa kanya ay wala pa daw 1,000. Dapat na dito. Sa makatuwid, mura yung pagkabenta mo. Mura nga kasi kami Oo. eh. Pinapa- Ayan. So, ngayon, Jonathan, ang masabi ko lang dyan, kahit saan ka mapunta, huwag mo lang sisihin yung mga tao na nagbigay sa'yo ng mga mabubuting bagay. Ay, alam ko naman na kaya ka nangangatwiran kasi gusto mo rin i-depensa yung sarili mo, ano? Kaya ka nangangatwiran para marinig din yung side mo, no? Kaya lang, yung abot ng ating sa pangangatwiran ay hindi sapat yon para maunawaan ka ng mga nanonood o kaya ng mga viewers. Ano? Kasi sila na nanonood din simula sa poll doon sa mga video na nai-upload sa YouTube ng mga vlogger. Katulad nyo sa akin, kay Buddy, kay Ringy, kay Ate Jenny. No? Mawala siguro yung mga tampo ng mga tao. Tatampo lang naman yun, di naman siguro nagagalit. Kasi kung nagagalit yun, ano naman ang mapapala nila kung nagagalit sila sa'yo. In general, hingi ka ng sorry sa lahat na mga nanonood. Sa lahat na ng nanonood, Oh. hingi po ako, sorry. Yun na po. Pasensya na po, sorry sa lahat ng nanonood. Sa lahat ng ginawa ko. Ayan. Wala talaga eh, kaya ako ginawa eh. Wala eh. Wala na, no choice na. No choice, walang tirahan eh. No. So yan, malinaw yan. Mga kawaki, mga kabisnes, si Jonathan, sa lahat ng mga nanonood na nainis sa kanya, sabihin na natin na galit, ay humihingi siya ng sorry. Alam mo, yan ang isa sa pinakamaganda na ugali ng isang tao na marunong tumanggap ng pagkakamali. Kumbaga, huwag mo na ipilit yung pangangatwiran kasi nakikita nila mali. Kahit tama sa isip mo, dahil sa nakikita nila mali, hindi pwedeng mamayani yung sayo. Tandaan mo yun, Jonathan, ha? Huwag mo nang sisihin yung mga nagbablog. Ibig ba sabihin nun, binablog kita, may mali din ako. Wala naman, ayos lang. Eh, kasi yung sinabi ko kasi, Tingin Body ba yun? Ang lapit lang, nilalakad. Hindi, ganito yan, Jonathan. Oo. Bakit hindi ikaw ang pumunta? Bakit di nga sa pupunta? Bakit po ako? Siyempre gusto mo magpa-vlog eh. Eh, bakit yung nandun pa kami natin sa kanya? Binakulat kami na Huwag ka binablog. magpa-importante kasi kung gusto mong ma-vlog ka, pumunta ka doon kasi malay mo busy o ano man ang dahil yan. Baka may iba pang dahilan kaya ayaw ka nang iba-vlog ni Ate Jenny o sino mang vlogger, no? O kagaya niyan sa akin, hindi na kita basta-basta binablog, di ba? Hindi na kita pinupuntahan. Mula nung sinabi mo sa akin noon, ayaw ko nang magpabablog. Kung natandaan mo yun, matagal na yun. Hindi na ako nagpupunta doon para ibablog ka. So, tinandaan ko yun. Ngayon, nagpunta ka dito. Nag-usap tayo. Tinanong mo na kita kung gusto mong, kung pwedeng ibablog kita. Sabi naman, oo. Kaya ngayon, ibablog kita. Kaya, baka ganun din yung katwiran nila. O ano pa man yun. Kasi, Ate Jenny, kahit di mo naman sabihin yun, talagang ibablog ka yun eh.
Oo nga, nandun na tayo. Huwag ka na mga tuwiran dyan. Huwag mo nang panin kasi imbis na lumamig pa ang ulo ng tao, sinisisi mo, di lalo nagalit yun. Imbis na mapanood na itong video natin, hatiran ka doon ng ulam at saka mga masasarap na pagkain, hindi na, kasi sinisisi mo pa rin eh. Hindi ganun. Hindi ka mananalo doon. Alam mo, ito yun eh. Lang ako eh. Ha? Ipapaliwanag lang. Ito sabihin ko sa iyo, Jonathan. Sabihin na lang natin nanalo ka sa argumento. Nanalo ka sa pagbalik-taktakan ng salita. Ngayon, dahil nanalo ka, ano naman ngayon? Nagkapera ka ba doon dahil nanalo ka? Doon sa pangangatwiran mo, nangangatwiran ka. Nanalo ka doon sa katwiran mo. O ano ngayon? Sa tingin mo ba, yung tao ng kaargumento mo, yung kataong kasagutan mo, tingin mo ba, bigyan ka ng biyaya? Diba? Hindi. Kaya walang kwenta. Nanalo ka nga, wala namang pakinabang. Tama. Di ba, natalo ka, may pakinabang ka. Yan. Okay na kaya. Nakuha mo ba? Kahit manalo ka pa, kung wala ka naman mapakinabangan doon, wala kwentang lahat. Kaya pero kung kahit nasa katwiran ka, kung nagpapakumbaba ka, naawa yung mga tao, kahit hindi ka magsalita, aabutan ka noon. Tama kaya. Alam ko na. Nabuksan na ang isipan mo, Makuha ko na. nakuha mo na. Yun, mabuti. Tandaan mo lagi yung sinasabi ko, ha? Yun lang tandaan mo lagi. Ay! Tira! Walang mangyari kapag ka nakipagtalo. Tama. Yun. Hindi sinabi sa akin ni Tingin Body. Ha? Para sa ni Tingin Body, sinabi sa akin doon, kahapon. Oh, Para sa'yo. Ngayon kuha ko na. Kasi nakuha mo na. mayabang din ako. Oo, mayabang ka kanya. Kasi yung dating ng salita mo, mayabang ka, arrogante. Wala Nangangatwiran. naman ako eh. Walang-wala na nga, nangangatwiran pa. Hindi ako gupong baba. Oo. Kahit na mayaman ka pa, kahit marami kang bahay, marami kang tirahan dyan, hindi pa rin kailangan na magyabang, di ba? Tama. Kasi ang lahat ay singaw lang yan sa lupa, no? Pwedeng marami tayo ngayon tinatangkilik, marami tayong ari-arian, pero bukas makalawa. Hindi na natin alam kung anong mangyari, di ba? Ganun yun. Napanood yan natin nangyari sa ibang bansa. Di ba? Ang yayaman nila, may-ari sila ng mga malalaking building, may-ari sila ng mga magagarang sakyan, pero ilang minuto lang, 5 minuto lang, kumulaps yung pag-aari ng building, ang halaga bilyon. Tapos mga sakyan na dalganan, pati siya patay. Di wala. Nasaan na ngayon yung kayamanan nila? Nasaan na ngayon yung bagong bahay nila? Nasaan na ngayon magandang bahay nila? Kaya natigok man. Yung iba naman, na-disable, naputulan ng paa, naputulan ng kamay, na bulag, natusok ng mga salamin So wala, huwag mong kainggitan yung mga tao na may mga kinatangkilik na maraming bagay na mga mayaman. Huwag. Basta nakakain ka araw-araw, antayin mo na lang kung kailan ka dumating sa punto ng tinatawag na twilight zone, kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Basta, huwag ka lang mag-suicide. Basta, nagsisikap kang mabuhay, makakain. Ang susunod na mangyayari, pabaya mo na yun sa langit. Ang Diyos ng bahala ron, kung ano ang magiging this is your the end. Yun. Sinabi nga, this is your the end. Doon na natin malaman yan. May teka.